Tinatawag nila itong pessimism. Sinasabi nilang hindi ito malusog, obsessive, madilim. Pero ang hindi nila naiintindihan ay para sa ilang isipan, ang dilim ay hindi bilangguan. Ito ay kanlungan. At para sa mga introvert na tao, ang pinakamasamang resulta o ang worst case scenario ay hindi isang bangungot. Ito ay blueprint. Hindi sila natatakot sa mga anino. Ginagawa nilang mapa ang mga ito. Bawat posibleng sakuna, bawat hypothetical na pagtaksil, bawat nakatagong bitak sa pundasyon, nakikita nila ang lahat. Paulit-ulit nilang pinapatakbo ang mga eksenang ito sa kanilang isipan, parang tahimik na pelikula, hanggang sa maging pamilyar ang lahat ng madidilim na sulok. At habang naglalakad sila sa mga madilim na pasilyo ng kanilang isipan, hindi sila nanginginig sa takot. Pinag-aaralan nila ang istruktura. Iniisa-isa ang bawat labasan, bawat mahinang bahagi, bawat lugar kung saan maaaring bumagsak ang mga pader. Dahil kapag napagdaanan mo na ang mga guho sa iyong isipan, ano pang dapat katakutan? Narinig mo na ang pagbagsak ng kisame. Naramdaman mo na ang pagguho ng mga pader. Nalampasan mo na ang pinakamasaklap sa isip mo ng maraming beses. At yun ang kakaiba at nakakabighaning ganda ng mga worst case scenarios para sa mga introvert na tao. Hindi na ito nakakagulat, hindi na ito unknown. Sa mata ng iba, para itong pagdurusa. Bakit mo laging iniisip ang pinakamasama? Bakit mo inaasahan ng bagyo? Bakit hindi na lang mag-isip ng positibo? Pero hindi nila naiintindihan. Hindi ito tungkol sa pag-asam ng pinakamasama. Ito ay tungkol sa pagkontrol dito. Kapag ang mga introvert na tao ay bumabagsak sa whirlpool ng mga worst case scenarios, hindi sila sumusuko sa takot. Pinaghaharian nila ito. Sinusuri nila ang bawat posibilidad, ang mga pagtataksil, ang mga pagtanggi, ang mga pagbagsak, hanggang sa mawala ang pangil ng takot at ang matira na lamang ay plano. Pinagdaraanan nila ang sakit, hindi upang anyayahan ito, kundi upang lampasan ito. Dahil kung mararamdaman muna nila ito sa kanilang isipan, hindi na ito magiging masyadong mabigat kapag dumating na sa tunay na buhay. Para itong pagbuo ng mental bomb shelter. Pinapatibay nila ito gamit ang mga sako ng lohika at pag-iingat. Pinoprotektahan ng kanilang emosyon sa pamamagitan ng mga malalamig at matitigas na katotohanan. Naglalakad sila sa mga abo ng hinaharap, hinahanap ang mga labasan, minamarkahan ang mga mahihinang punto. Para kapag dumating ang tunay na sakuna, masasabi nilang, napagdaanan ko na to, alam ko na kung saan lalabas. Sa mga mental rehearsals na ito, tinatanggal nila ang element of surprise. Ang kaguluhan sa labas ay maaaring magngalit at umatungal, pero sa loob ng kanilang isipan, malinaw ang lahat. Walang sorpresa, walang biglaan, walang mga kutsilyong hindi inaasahan. Dahil kapag hinarap mo na ang pinakamasama sa isip mo, ano pang magagawa ng mundo sa'yo? Ang pinakamadilim na mga senaryo ay nagiging kakaibang uri ng pampalubag loob. Isang tahimik na silid kung saan maaari silang umupo, mag-isa, metodikal at eksakto, kung saan maaari nilang ibalot ang kanilang isip sa bawat masamang mangyayari at tanggalan ito ng kapangyarihan. Mananatili sila roon, pinapapasok ang dilim sa kanila, hinahayaang mawala ang talim ng pinakamasaklap na pangyayari. Hindi lamang nila pinagdadaanan ang mga worst case scenarios, binabaklas nila ito, part by part, hanggang sa ang halimaw sa ilalim ng kama ay maging isang simpleng anino na lang. Oo, madilim. Oo, nakakabahala. Pero para sa mga introvert na buong buhay na binubulagan ng mga hindi inaasahan, ito ay kanlungan. Dahil sa dilim na yon, hindi na sila biktima. Sila na ang mga arkitekto, ang mga estratehista, ang mga masters na mga pwedeng maging mali. At sa mundo kung saan napakaraming mga hindi inaasahang pangyayari, yun lamang ang tanging lugar kung saan maaari silang tunay na makaramdam ng kaligtasan. At gayon pa man, may kapalit ito. Kapag namuhay ka sa isang mundo kung saan nangyari na ang pinakamasama sa isip mo, paano mo haharapin ang kasalukuyan ng walang pagdududa? Paano mo bibitawan ang mga mental rehearsals
at hayaang mangyari ang buhay nang hindi inaasahan ang sakuna. Ito ay isang maingat na sayaw, ang delicate na paglalakad sa linya ng paghahanda at pagkaparanoid. Pero para sa mga introvert na tao, ang kaginhawaan ng dilim ay hindi tungkol sa pagsuko sa takot. Ito ay tungkol sa pagmamaster dito. Dahil kapag naglakad sila sa mga guho ng kanilang mga pinakamasaklap na imahinasyon, hindi sila lumalabas na biktima. Lumalabas sila bilang mga survivors. Hindi matitinag, hindi mababasag, handa sa lahat.